Panibagong araw, panibagong bike day na naman. Part 3 ng ating Vermosa ride kasama ng kapatid ko. So, nandito naman tayo sa ruta ng downhill sa buong Vermosa Boulevard. Kung bago pa lang kayo sa ating page, please don't forget to like and follow para updated kayo sa mga exciting contents natin. Ngayon pala, pag-uusapan natin isang bagay na nasa isip ko ng mga nakaraan. Ano nga ba yung advantages ng pagiging mas mabigat na siklista kapag downhill ride? Yung kapatid ko kasi lulusong na. So, akala niya yata may iwan niya tayo. Aatake na yan. Wow, akala mo talaga mabilis ha. Ganda pa ng jersey oh. Kaso no respect to kuya. So paalam na kapatid. Yan, habang umaatake tayo pababa, tama yun narinig nyo. Kung mapapansin nyo kasi, iba yung feeling pag mas mabigat ka sa bike, lalo na sa downhill. So kung ikaw ay medyo may kabigatan katulad ko, o kung gusto mo lang malaman ano yung pakinabang ng iyong timbang sa downhill, yan yung pag-uusapan natin ngayon. Okay, bago tayo mag-start, let's get one thing straight. Yung heavier cyclist doesn't mean unfit cyclist. Ibig sabihin lang nito, mas marami kang mass compared sa average na rider. Pinakaunang advantage natin ay ang gravity. Alam naman natin lahat na yung gravity, it pulls us down, pero sa downhill biking, gravity is our friend. Kung mas mabigat ka, mas maganda yung epekto ng gravity sa'yo. Hindi ibig sabihin na mas mabigat ka ay mas mabagal ka, kundi mas on demand yung acceleration mo habang bumababa ka. Yan, hinintay ko muna kapatid ko. Masyado nang naiiwan sa downhill eh. Sa mga downhills, yung extra mass mo can actually help you gain speed faster kasi mas malaking momentum yung nabubuo mo, and that momentum can help you maintain or even increase your speed sa mga steep descents. Ngayon, aside from speed, another advantage ng pagiging heavier ay ang stability. Yung weight mo nakakatulong para ma-ensure na mas grounded ka sa mga pababang daanan. Kapag mas mabigat ka, less likely kang mag-wobble o mag-unstable, especially sa mga rough terrains. Mas nagiging planted din yung weight mo, which helps in maintaining traction at hindi ka madaling mag-slide. Just make sure na balance pa rin yung riding position mo para hindi naman mag-overload sa isang side. Sa part na to, sabi ko sa kapatid ko, susulitin ko lang muna yung pababa. Ngayon, syempre, kapag magda-downhill ka, nabanggit ko dun sa mga previous videos ko, ensure mo pa rin na meron kang proper gear at ang condition ng bike mo ay well-maintained. Ensure mo at least yung good quality helmets, yung bike mo okay na okay yung brakes at yung tires. Sa ngayon guys, mga 50 to 53 kilometers per hour yung tinatakbo natin pababa. Habang nandito, shoutout muna natin si Ronald Gayondato, si Carlo Bulan, Mario Abe, hello din po kay Patrick Poyi, Arthur Bodanyo, Jake Malto, Hayden Edeza, Sam Tenorio, Rex Calitis, tapos hello din sa usapang bisikleta at group bikes. So there you have it guys, no, ang pagiging mas mabigat na cyclist sa downhill biking ay may mga advantages tulad ng better speed at improved stability. Pero syempre, importanteng balansehin ang iyong ride at tiyaking laging safe. Kung bago ka sa page natin, please don't forget to like and follow. Salamat ng madami, ride safe po tayo at kita-kits tayo sa